Magandang araw sa inyo mga kataptek. Ngayon ay ating susubukan ang ating nabiling prepaid Wi-Fi router. 830 Wi-Fi router nga pala ito. Ang kinagandahan sa router na ito mga kataptek ay 4G up to 5G na siya at 300 Mbps. Pag open natin ang box ay mapapansin natin na meron siyang pre-LAN cable. Kung mapapansin nyo ay meron din siyang charger. Sunod natin bubuksan ang modem. Ito nga, kung mapapansin nyo ang ating modem. Ang product model ay CP106. Ito, pansinin nyo mga kataptek ang nakasulat. Ang user niya, admin, at ang kanya magiging password ay 1234567 SSID name niya ay CP, 4G CP. At i-check natin ang kanyang default login 192.168.0.1. Dito naman sa gilid ang lagayan ng SIM card. Ang kinaganda sa router na ito mga kataptek, open line na siya. Pwede na ibang SIM ang gamitin. Pinili ko pa nga lang SIM ay Smart dahil Smart ang malakas sa area namin mga kataptek. Sasalpak lang natin siya dito dahil may guide naman na siya kung paano ilagay yung SIM card. After nga natin masalpak ang SIM card, ay babalik na natin ang cover upang ating matesting working nga ba. Actually guys, mga kataptek, naka-register na ang SIM card na aking ginamit para may pre-load ito. Ayan. Ayan, nilagay na natin sa outlet charger head at dito naman ang type C na charger, itong pre para sa ating modem mga kataptek. Antayin lang natin na mag-load dahil kaka-power on lang nito. After naman yan mag-power on, i-check natin sa phone if lumabas na yung Wi-Fi name niya. Check natin mga kataptek. Binlurred ko nga pala dahil makikita ang ibang info at ayan na ang lumabas. 4G CPE 1510. Type natin yung default password which is 1234567 mga kataptek. After natin ma-type, i-join na natin at atin nang i-check if may internet na ba ang ating prepaid router. Check natin mga kataptek. Kung mapapansin nyo ay ang default ay 1234567. Chinek ko nga una sa YouTube kung mayroon na bang connection. Dahil wala pa ay atin nang pupuntahan ang kanyang login sa website. Type lang natin yung kanina, 192.168.0.1. Ang kanyang default password naman ay admin sa web. Pag login natin, ito tayo sa advanced settings mga kataptek. Check natin advanced settings, then click natin yung router. After natin maklik yung router, ay makikita nyo ang IP address, subnet mask, DHCP, at iba pa. Puntahan natin yung connection settings, network selection. Dapat naka-automatic siya mga kataptek. Next natin na i-check ang APN. Dapat ang mode niya ay naka-auto mga kataptek. Kasi pag manual ay tayo pa ang mag-i-input. Make sure lang na naka-automatic ito. Punta naman tayo sa Wi-Fi settings, network name or SSID. Pwede nating palitan ang ating Wi-Fi name, pwede na hindi. Pero sa akin ay pinalitan ko at ginawa kong ACE ang aking Wi-Fi name. After natin mapalitan ng Wi-Fi name, punta tayo security mode. Dapat make sure lang na naka WPA, PSK, WPA to PSK. Dinagdagan ko nga lang pala ng 99 ang aking password. Ito naman ay pipili kayo kung ilang client or phone device lang ang pwedeng ma-connect. After nyo ma-check, click nyo lang yung apply, then
Click lang yung yes para mag-continue. Wait lang natin na matapos ito at atin ang i-check sa ating wifi dahil madi-disconnect tayo. Check natin ngayon ang wifi name if lumabas na nga ba si Ace. Ita-type natin ngayon yung binago natin na password. Check natin if mako-connect tayo dito. Wait lang natin. Weak security siya mga ka-Toptech dahil puro number lang yung nilagay natin. Ayun, connected na tayo. Check naman natin ngayon if may internet na. Una kong pinuntahan ay YouTube. Okay naman na nagkaroon na ng internet mga ka-Toptech at kung mapapansin nyo ay connected ako kay Ace. Next step, mag-check tayo. Ayun. Okay, ayos naman yung signal niya mga ka-Toptech. Last na i-check natin ay ang kanyang Mbps dahil i-check natin kung gaano nga ba kabilis itong ating modem or ang ating prepaid router. Depende din ito sa niload nyo at sa area kung malakas nga ba yung signal sa area nyo mga ka-Toptech. Since ako lang naman ang gagamit nito, okay na sa akin yung 8.2 Mbps. Mabilis na yan para sa isang device mga ka-Toptech. Huwag niyo na rin kakalimutang mag-subscribe, i-like at i-click ang notification bell para sa susunod pang mga video. Maraming salamat sa inyo mga ka-Toptech. Sana ay may tutunan kayo